father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, at magandang hapon Mindanao. Ganon din sa ating mga viewers at sa lahat ng mga taga-subaybay sa programa Health and Wealth, Health, Wealth and Home. Dito sa www.ustream channel ITV, Kakampi Online. Medyo naano tayo dito sa yung pagdating ng Santo Papa. Medyo ano yung kuha natin, yung kakaiba ang nararamdaman lahat, halos lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, dalaga at binata. Karamihan na nagsasalita tungkol dito sa pagdating ng Santo Papa. Hindi raw nila maramdaman kung anong klaseng nararamdaman nila tungkol sa pagdating sa Santo Papa. Para bang natataranta sila, na tutuwa sila, na hindi nila alam kung anong klaseng kaligayahan nararamdaman nila tungkol sa pagbisita ng Santo Papa. Para bang, ang ibig sabihin doon, para bang isang ama or isang lolo na dumating bigla na nagbumisita dito sa atin. Pero sa awa naman ng Diyos, medyo tagumpay ang ano nitong pagbisita niya. Tsaka talagang nakita niya kung paano ang kahirapan, yung paghihirap ng mga karamihan na naghihirap ng mga tao dito sa sa Pilipinas. Kaya ay medyo ang unang inano niya kaagad ay yung mga mahihirap. Talagang masasabi natin na sa kapakumbabaan ng Santo Papa, medyo kung talaga ang puro mahihirap, puro mga ng mga tao, hindi mga plastic. Kasi ika nga ayon sa aking pagkakaintindi, ang mga plastic ng mga tao, yung bang may mga kaya sa buhay. Lalong-lalo na yung pinakamayaman, mga plastic yan makisama. Samantala yung mga mahihirap ay sila ay si katapatan.
matatapat silang tao, nagsasabi lang kung ano ang ano nila. Talagang makikita mo naman yung kahirapan. Kaya, kumbaga sa ano, yung kaagad ang inuna ng Santo Papa. Bagamat ang pagpunta niya dito, pagbisita niya, ay ang talagang gusto niya mapuntahan ay ang Leyte, doon sa Tacloban. Dahil yun talaga ang sadyang inano ng bagyong Yolanda, talagang nakakaawang kalagayan itong ating mga kababayan doon sa Tacloban. Pero ganun pa man, parang ipinakita ng Panginoon na sa kay Pope Francis na ganito ang nangyari dito. Hindi nga lang masyadong malakas na bagyo, pero umabot din ng yung signal number 3. Mabuti nung nandoon pa yung Santo Papa, signal number 2. Pero nakikita niya talaga yung kung gaano kalakas. Bagamat ay ganun ang panahon, pinilit pa rin niya magpunta doon. Pero nag-worry na nga yung mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, na baka hindi dumating ang Santo Papa. Gawa nga na masama ang panahon. Parang mabuti naman at nakita ng Santo Papa na ganun ang pangyayari. Hindi nga lang aktual na pangyayari nung bagyong Yolanda. Kaya nga nakakaano yung kuwan na yun. Pero ang nakapagtataka doon, pagkatapos nung pagkagaling na doon ng Santo Papa, pagbalik na dito sa Manila, ay gumanda na ang panahon na wala na ang ulan, na wala na doon, bagamat doon sa Tacloban, ay sige pa rin ang ulan, sige pa rin ang malakas na hangin. Ibig sabihin, ligtas naman sila na nakabalik dito sa Manila, ang Santo Papa. Kasi ang piloto niya medyo nag-worry na kung baka nga mamaya maabutan sila ng pinakamalakas na bagyo doon, hindi na sila makabalik dito. So, medyo nagpursige na lang na makabalik ka agad. Kung sa yung mga tao doon, para bang tinakaw-takaw lang sila. Ngunit maligaya na rin sila at masaya sila na napuntahan sila ng Santo Papa kahit ganong kasama ang ulan. Hindi nila iniintindi ang ulan, ang hangin. Kaya lang ang pinakamalungkot, yung namatay doon na isang volunteer. Yun ang napakalungkot na na pangyayari doon sa Leyte. Na hindi naman sinasadya na yun ay isang aksidente. Ngunit ang mga magulang talagang sobra ang kalungkutan ng pagkamatay ng anak nila dahil kaisa-isang anak. Di bali kung may mga kapatid. Kumbaga kung may mga kapatid yun, at least hindi masyadong masakit. Ngunit yung kaisa-isang anak mo malaki na siya, hindi mo na siya, dahil malaki na siya, nag-ano na lang siya sa sarili niyang sikap, namatay pa. Kaya, anong sakit ng isang ina at isang ama ang pangyayaring ganyan. Ikaw ba naman sobra kang masasaktan dahil sa, yung anak mo wala namang karamdaman, wala naman siyang sakit, malusog naman siya Tapos biglang mamamatay ng ganun. Pero ang Santo Papa, nung nalaman na ganun nga ang nangyari, nalungkot din siya. Kasi ang sinasabi nga raw namatay yung anak ng mag-asawa dahil sa pagdating niya. Pero hindi yun. Kumbaga sa ang mga magulang nagsabi, okay lang yun dahil sa kumbaga sa parang natanggap na rin nila. Nagpapasalamat din sila at nakarating yung Santo Papa. At ang anak niya, nag-volunteer, nakatulong din sa pagdating ng Santo Papa. So, ngayon, kumbaga sa medyo bagamat hirap ang kalooban nila, kumbaga sa tanggap na rin nila.
At tinulungan naman sila nang nangyari yung ganun. Tinulungan sila para doon sa gastusin sa burol, sa pagpalibing, at saka sa iba pang mga gastusin. Pati yung dinala yung patay galing doon sa Leyte. Tinulungan sila at hindi naman sila pinabayaan. So, nagpapasalamat na rin yung mag-asawa, yung magulang ni Christine. Iyon nga ang ano natin dahil sa iyong bihira lang yung pagkakataon na makarating dito. Yung katagal na panahon, yung nagpunta dito yung Pope Paul II. Matagal na rin na panahon yun bago sinundan nito kay Pope Francis. Kaya atin masasabi na anong kasing ligaya natin na binisita tayo dito ng Santo Papa. 5 araw na yung Santo Papa dito sa atin. Pero at least tagumpay naman, pati yung mga tao, medyo sumunod naman sila sa naging patakaran ng mga pulis, patakaran ng mga nag-aasikaso dyan. Sila ang nag-organize nung kung paano ang gagawin. Para at least maligaya na rin, pati gobyerno natin, maligaya kasi ang mga tao, behave naman silang lahat. Ang mga pulis, kaya nga lang, medyo nagkaroon pa ng paninira sa mga pulis. Yung bang pinalabas na sa Facebook na naka Pampers. Hindi naman nato maganda yun. Kahit hindi intention na ganun, wag naman sana na ganyan. Dahil kakandahirap na nga sa sa sarili nilang trabaho yung mga pulis. Halos nagkakandagutom-gutom na sila. Nagiging na sila kasi ang allowance nila para sa food, medyo, kumbaga naibigay yun pagkatapos na wala na ang Santo Papa. Dapat nung bago dumating Santo Papa, binigay na nila. Para naman may panggastos kung medyo magugutom yung at least mayroong pambili ng pagkain. Kasi hindi naman lahat ng alam naman natin kung magkano lang ang sweldo ng pulis. Siyempre kung may pamilya yun, may mga anak na nag-aaral, o kahit binata man yun o dalaga, siyempre tutulong din yan doon sa pamilya para naman sila ng mga pangangailangan nila. Ganun din naman parang pamilyado rin. Kung wala rin ibang inaasahan at iyon din, ganun din. So, bumaling muna tayo dito sa ating mga pagbati dahil itong mga kaibigan natin, alam ko sila nanonood at nakikinig. Binabati ko itong si retired General Dionisio Santiago, former PDEA Chief. Si Mrs. Dali Lacson, binabati ko siya. Si Miss Miriam Dibilin, ganun din, binabati ko rin siya. At itong si Yusik Arturo Cacdac Jr., Director General siya ng PDEA. Si Mr. Derek Carrion, siya naman po ang PNP Chief ng PNP Superintendent. Siya ang Chief. Ganon din kay Mr. Joy Pagdilaw. Kay Mr. Joey Pagdilaw pala. Chief naman siya ng QCPD. Si Attorney Rumi Makalintal, siya naman ang election lawyer. Binabati ko po siya. Si Mr. Cesar Flores, siya naman ang president ng Smartmatic. Narito pa rin yung pagbati natin dito sa mga taga Field of Dreams. Binabati ko yung may-ari ng Field of Dreams, si Mr. Marlon Donairi, si Eranio Bertusio, si Roldan Dolfo, at si Leslie Okotari. Ganon din kay Leonie
kay Lita, kay Raymond, at kay Beverly. Sila po yung magkakasama dyan sa Field of Dreams. Alam kong nanonood sila ngayon at nakikinig. So, atin ipagpatuloy yung tungkol nga sa pagdating ng Santo Papa. Sadyang talagang nagbudit talaga ang mga tao. Hindi sukat akalain ng mga tao na pagdating ng Santo Papa ay gano'n ang magiging reaksyon nila. Hindi raw malaman kung anong klaseng tuwa ang nararamdaman ng mga tao. Kaya kumbaga para bang isang magulang na dumating na natutuwa tayo at dumating. Walang pagsidla na kaligayahan ang nadarama ng lahat, halos lahat ng tao. Ngunit, ang pinakamasakit, napakasakit na balita, yung parang ininsulto ng ating presidente ang Santo Papa. Hindi maganda yung binitawan na salita niya. Parang ininsulto niya. Pero, hindi naman dapat ganon. Hindi ba kayo natatakot? Ganon din yung mga ibang mga staff niya doon sa Malacanang. Rin ang salita na hindi maganda. Pero hindi ba kayo natatakot sa tinatawag na karma? Dahil yung ganon, ang pagpunta dito ng Santo Papa ay upang isaayos ang mga maling gawain, yung mga kaguluhan na nangyayari dito, yung mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Iyon lang naman ang gusto niyang ayusin. Wala naman sigurong masama. Ganon din yung ibang mga leaders ng iba't ibang relihiyon. Sila po ay nagsasalita ng hindi maganda. Hindi dapat ganun eh. Kung ano man ang relihiyong mayroon kayo, doon kayo. Hindi naman kayo pipilitin kung ano ang gusto ninyo. Kung sa paniniwala ninyo ay ganun, bahala kayo. Iyan ang pinakamataas sa ng Katoliko. Kasi hindi ninyo naiintindihan, bagamat matatandaan na kayo, pero ang mga isipan ninyo ay parang isip bata pa rin. Hindi ninyo naiintindihan na kumbaga yung Santo Papa, dinamit lang siya ng Panginoon na siya ang maglahad na kung ano man ang sasabihin. Di ang ninyo, yung siniraan ninyo, para na rin yung Panginoon na siniraan ninyo. Pag-isipan ninyong mabuti, mga matatanda na kayo. Ang mga pagiging matanda ninyo ay wala kayong pinagkatandaan. Masyado kayong mga mapagsino kayo sa mga tao. At ang ibang mga relihiyon naman, yung naglilibak kayo sa namimintas kayo sa ng Katoliko. Pero ang tanong doon, ang mga Katolik, ang mga ibang relihiyon naman tulad ng mga born again, sa bagay may mga born again Christian na parang Katoliko rin. Yung tulad ng mga Protestante, mga Sabadista, mga kung ano pa dyan, mga Iglesia ni Cristo, namimintas kayo. Kayo ba ay inaanuhan ng milagro ng Panginoon? Siyempre, ang pagkakaalam ko lang doon sa mga Katoliko lang ang nagkakaroon ng milagro. Kaya huwag kayong ng mga salita na hindi maganda. Dahil ang pinipintasan ninyo ay ang Panginoon. Ang Panginoon, kaya nyo ba sapawan yan Gusto ninyong sapawan ng Panginoon. Yung dito, yung
yung Santo Papa, bali yan ang sugo. Yan ang bilang kinatawan ng Panginoon. Kaya niya tinitingnan, napunta na nga siya sa ibang lugar na bago siya nagpunta rito sa ating bansa. Kumbaga sa kuan, ipinapahayag niya ang kapakumbabaan, ang kabutihan, ang pagiging matapat. Kaya hindi dapat anuhan ninyo na pipintasan ninyo. Kaya nga ginawang Holy Father. Kaya ganun ang hindi nyo dapat gaanuhin yung Santo Papa. Sa pagiging mabuti lang ang itinuturo niya. Tulad nung ating Panginoon sa kabutihan ng Pero kung gusto nyo mapariwara kayo or mapunta kayo sa kadiliman, di gawin ninyo. Dahil total nasanay naman kayo sa pagnanakaw, sa kaban ng bansa ng Pilipinas. Di daw kayo sa kinagigiliwan ninyo na pagnanakaw. Kaya mahirap ng tao, mahirap mamintas ka sa iyong kapwa. Dahil ang kapintasan na sinasabi mo, masigit ang kapintasan ng iyong pagkatao. Namimintas kayo sa kapwa, masigit ang kapintasan na ginagawa ninyo. Hindi kayo dapat ng mga salisalita na kung ano-ano. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Dahil pag may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawa magsalita ng hindi maganda. Lalo na't yan ay Santo Papa. Mahirap kayong mahirap kayong disiplinahin. Ang akala ko yung presidente natin ay isang makadiyos dahil ang mga magulang niya ay mga makadiyos. Pero hindi naman pala. Lalong-lalo na ang mother niya. Masyadong sa pagiging makadiyos. Pero itong itong presidente natin, mag-isip-isip ka. Hindi mo pa nararanasan magkaroon ng pamilya. Ngunit kung ikaw ay may pamilya, makakapag-isip ka. Mayroon ka mga anak, may sawa ka't mga anak, makakapag-isip ka, hindi ka makakapagsalita ng hindi maganda sa Holy Father. Ang bilis ng salita mo Pero kung tutuusin, ang sasabihin mo, ang pagsasalatain mo hindi tungkol doon sa nasira mong ama. Dapat ang papahayag mo doon sa pagsasalita mo ay ang tungkol sa mga sa mga karaingan ng mga taong bayan, yung mga yung mga problema ng bayan, ng bansa. Iyon ang dapat mong sabihin. Hindi yung ang pinagkukwento mo, umaba pa yung yung salita mo dahil doon sa nilahad mo pa lahat. Matagal na yun ang pinag-usapan, yung problema ng bansa. Yung ngayon. At ang pinag-usapan doon, yung kung anong tulong ang magagawa doon sa mga sinalanta ng bagyo. At yung mga nilindol. Iyon dapat ang ng salita, hindi yun yung mga tungkol sa pagkabatay ng ama mo. Pati pa ibang mga tao ay dinadawit mo. Hindi dapat ganun. Tuto ka kung anong dahil nga sadyang hirap ng mga tao dahil sa kahirapan. Nandiyan pa yung ng DSWD, si Sulaiman, hindi niya aminin na talagang sadyang itinago talaga nila yung
mga batang ano na yan, yung mga mahihirap pati magulang. Biro nyo na gumastos pa kayo ng ano, dinala nyo pa doon sa Batangas. Hindi mo maamin kung ano-anong mga salitang pinapataw mo, kesyo nga gano'n, kesyo nagseminar, kesyo kung ano-ano pa. Ay, sus Maria Josep, nakakahiya pa yung gano'n. Ang ginastos ninyo yung pera ng bayan, na pera ng bansa. Alam na yun ng mga mamamayan. Alam na yun. Hindi ka na dapat magkaila. Kaya mahirap kung ano yung yung ano natin. Dahil kumbaga sa parang lukuhan na ata itong nangyayari sa bansa natin. Talamak ng pagiging mga magnanakaw, talamak ng kasamaan, talamak na rin ang yung mga pagnanakaw, talamak na rin ang mga crimes na nangyayari. Tulad ngayon yung mga sinasabing tungkol doon sa Mindanao. Kanina doon sa programa ni Kaipi. Medyo nagkaroon ng patayan. Pero yung mga pulis na yan, may mga pamilya yun, may mga anak na paano na kaya ang pamilya noon? Yung mga nagkamatay. Sa dami na nagkamatay na yan. At saka, yung mga nagkasusugatan. Siyempre, nakakaawa. Ano na kaya ang pangyayaring ganun na yung mga kapulisan puro pinagpapapatay nitong mga Muslim. Hindi na ba magkakasundo ang Christian at saka Muslim? Hindi na ba magkakasundo ang mga sundalo, mga pulis at saka mga Muslim? Kailangan magkasundo, pare-pare naman tayong mga Pilipino. Hindi tayo magkakaaway. Kung bakit hindi ninyo yung pagpapatayin yung mga Chinese na nangaagaw ng teritoryo natin. Pinagpapatay ninyo kapwa Pilipino. O yung mga Muslim na yan, bakit hindi ninyo pagpapatayin yung mga Chinese na nagtayo ng syudad doon sa sa inaagaw nilang kuhan natin? Iyon dapat patayin ninyo. Hindi yun yung nagpapatay kayo ng kapwa Pilipino. Napakahirap. Hindi Okay, muna tayo ng isa munang patalastas. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS,
protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Higher health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Okay. Atin munang balikan dito sa ating health. Balikan muna natin yung tungkol sa ating katawan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng milyon-milyong selula or cells. Kasama na ang mga organs nito. Kaya lang kapag hindi tayo nag-iingat sa ating kalusugan, talagang marami ang nadadamay ng mga organs na nagkakaroon ng karamdaman. Pero kung tayo maingat, napakaganda ng pakiramdam natin. Kapag malusog ang ating katawan, napakaganda ng isipan natin, yung pakiramdam natin na wala tayong iniindang kahit na anong karamdaman. Kasi ang karamdaman ay nanggagaling sa lamig. Ito na mga karamdaman na nararamdaman natin ay ang muscle pain. Sila yung mga karamdaman na atin nararamdaman sa ating katawan. Muscle pain, tapos arthritis,
leg pain, back pain, tsaka yung arms and joints pain. Yung cramps, nagka-cramps yung mga kamay natin at saka paa. Iyon yung kadalas, lalo na kung nagkakaedad na, yun ang mga karamdaman na unang nararamdaman ng isang nagkakaedad na. Ganun din nagkakaroon tayo ng rheumatism, numbness ng kamay, numbness ng yung numbness ng kamay at saka sinusitis. Nagkakaroon tayo ng sinusitis. Yung bang kapag hindi masyadong nakakalabas yung sipon, yung sinus, yung kakaroon ng sinus. Dahil nabubulok doon sa loob ng ilong yung sipon na hindi nakakalabas. At saka yung insect bite. Siyempre kapag naanuhan tayo ng insect bite, talagang talaga yung bang nagkakaroon ng sugat. Nagkakaroon na ng mga bakterya. So tuloy-tuloy na yung lumalaki ang sugat. Iyan ang natin. Kaya kinakailangan maging maingat tayo sa ating katawan. At kung medyo parang nabibigatan ka na sa katawan mo, yung bang mag-detox, tinatawag na detox or cleansing. Kapag naman ikaw ay mag-cleansing sa katawan mo, gumamit ka ng stevia. Yung stevia ay all natural yan. Ito ay inuulit ko lang sa inyo yung hindi mga nakarinig noon, yung hindi na abutan yung pagsalita ko noon. Yung stevia, yan ay yung bang sweetened. Pero hindi ka maninilikado dyan dahil 0 calorie naman ito. All natural. Yan sa katawan natin. Hindi yan nakakasama sa katawan natin. Iyan ang nakakabuti sa katawan natin. Naman, goto cola, dahil nag-i-improve ang brain function or memory. Kasi napakaganda ng natin Kasi kung iyan naman ay nasusunod yung sa pag-detox, talagang maganda. Ang kasunod naman yan ay ginger. Kasi ang ginger, yung bang luya, yung maglaga ka ng luya, medyo parang maanghang-anghang, maganda nga iyan Lalagyan mo lang ng konting matamis kapag iinumin mo na siya. Magkaroon lang ng mas maganda nga stevia ilalagay mo para hindi delikado. Ang stevia, pwede rin ang mga diabetic, pwede rin makainom niyan. Lalagyan yung salabat kung tawagin yan dito sa mga Katagalugan. Salabat ang tawag sa luya. Yung bang nilalagang luya. Pipit-pitin mo yung luya tapos ilalaga mo. Kaya yan ng mga bakterya. At saka yan ng inflammatory and bacterial. Antibacterial. Anti-inflammatory. So, maganda rin itong turmeric na luya. Ang tawag dyan ay luyang dilaw. Siyempre yung luyang dilaw hindi masyadong hindi masyadong kilala. Kasi hindi naman yan masyadong inaano sa pagluto. Yung isang luya, yung talagang panghalo yan sa pagluto natin. At ang turmeric ay nagpro-promote siya ng health sa heart, sa ating heart. Kumbaga ang puso natin ay nalilinis, maganda ang paghinga natin, mahusay ang natin na hindi tayo nahirapan huminga. Kaya kailangan yan yung turmeric.
na luya. Luyang dilaw kung tawagin. Maganda sa katawan niyan. Ngayon, ang kasunod naman ay lagundi. Kung ikaw naman ay medyo inuubo-ubo, may sipon, at saka, siyempre, once na may sipon ka, nag-uubo ka, doon ka nagkakaroon ng trangkaso. Trangkaso ka eh. Mayroon kang lagnat, sinat, or ano pa. So, ang ano lang doon, hindi naman kailangan na nandun ka kaagad sa doktor. Ang ano lang doon, kung meron kayong tanim sa garden ninyo ng lagundi, lalong mas maganda. Ngayon, kung ano naman, pwede ka magpabili sa Quiapo dahil nandun ata yung lagundi na yan eh. Magpabili ka ng lagundi sa Quiapo, ilagamot, inumin mo. Mawawala ang trangkaso mo, mailalabas mo yung tudo-tudo ang sipon mo. At mawawala yung pananakit ng kasukasuan mo. Kasi para kang ano yan eh, nagkakaroon ng pananakit sa kasukasuan. So, kinakailangan talaga ingat sa katawan. Kasi lalo na sa panahon ngayon eh, medyo malamig ang panahon. Medyo, ano ngayon, yung bang, nandun na yung mga ubo-ubo, sipon, at saka yung pananakit ng katawan. Lalo na yung mga taong nagkakaedad na eh. Pagka ganitong taglamig, medyo nagkakaroon yan sila ng mga pananakit ng katawan. Nagkakaroon sila ng rayuma, kung ano-ano lang mga sakit na dumadapo sa kanila dahil sa lamig. Kasi ang karamdaman natin ay dahil sa lamig naman talaga. Hindi nang dahil sa init, kundi dahil sa lamig. At ang isa pa, may kasabihan na ang kasalanan daw ang karamdaman daw ng tao ay nanggagaling sa kasalanan niya. Iyon ang kasabihan. Aywan ko kung naniniwala kayo sa ganun. Ako, medyo naniniwala ako dyan kasi naka-observe na rin ako doon sa isa kong kakilala at kaibigan. Talagang sobrang karamdaman niya dahil iba talaga ang pag-uugali niya. Kaya, pinatawan siya ng Panginoon ng karamdaman na katumbas nung kasalanan niya. Ganun yun. Kaya ako naniwala na ganun. Dahil siya, kilala ko siya na iba talaga ang ugali niya. Kukunti lang yung taong makakasundo niya. Dahil sa kanyang ugali mismo. Kaya mahirap mag-ano ng kuhan. Kinakailangan, tama yung sinabi ng Santo Papa, kinakailangan matuto ka magpakumbaba. At saka sa mga gawain naman, mag-isip ka muna. Mag-isip ka, isa puso mo, saka mo gawin. Iyon ang sinabi ng Santo Papa. Hindi yung ura-urada. Tingnan nyo yung nanggaling doon, yung pagkikipaglaban ng mga polis doon sa mga Muslim. Napasama sila. Kasi hindi muna pinag-isipan kung anong gagawin nila bago sila sumugod. Kaya kinakailangan mag-isip muna at isa puso yung gagawin bago gawin. Yun ang ng kasabihan ng ating Santo Papa. Ang lemongrass naman, maganda rin to dahil ito ang nakakapagpalinis ng ating kolon. Kaysa mag-ano ka pa ng mga gamot-gamot na kung anong mga gamot-gamot na unti-unti naman pumapatay sa'yo, magtiyaga ka na lang sa mga paglaga-laga, yung mga natural na mga paggagamot. At yan ay hindi yan makakasama, kundi yan ay makakabuti sa'yo. So, yung naman, ang kasunod din, yung kangkong. Yung kangkong parang kuminsan, ang iba tinatawanan pa yan. Ano naman nakakatawa doon sa kangkong?
Dahil ang kangkong talaga namang gulay yan. Yung kangkong may tutulong pala sa ating, malaking tulong pala ang kangkong sa katawan natin. Dahil yan naman ang nakakapigil upang hindi magkaroon ng karamdaman ng ating atay, liver. Kasi wag natin tatawan yung mga gulay-gulay na yun, mga halaman gamot kung tawagin. Kaya inano yan ng ating Panginoon para makatulong sa atin. Pero ang iba kasi nang dahil sa ngayon, yung mga makabagong siyensa, iyon ang ngayon, yung ang sinusunod ngayon ng mga tao, mga modern. Ayaw na nila ng mga natural. Nung araw nung wala pang doktor, walang mga ospital, walang kung ano-ano eh. Ang may pinagagamot lang noon nung medyo mga kanununuhan natin ay yung mga dahon, mga kung anong dahon na nalalaman nila na pwedeng makapagpagaling sa ating karamdaman. Ngayon hindi, mga kabataan ngayon, lalong-lalo na yung mga bagong ngayon ng mga bata, tatawanan lang yan, hindi intindihin. Kasi yung mga makabago ngayon, pag nagkakasakit, puro doktor. Lalo na kung may mga pera. Hindi naniniwala sa mga herbals. Pero bakit may mga doctor medicine na mga doctors, napunta na sila ngayon doon sa mga herbals. Naging herbalist sila kung tawagin. Mga herbalist na sila kung tawagin. Pero nagtataka naman ako dito sa ibang mga lalo na yung mga mayayaman, yung mga medyo nakakariwasa sa buhay, mga mga paklas-klas. Tinatawanan lang nila yan. Hindi nila iniintindi. Wala yan, ganyan. Pero, ang hindi nila alam, malaking tulong ang nagagawa sa katawan natin. So, iyon, ang kangkong ay nag-protect sa atay natin para hindi magkaroon ng karamdaman. Ito namang malunggay, alam na natin kung ano ang malaking tulong ng malunggay. Nakakatulong din ito upang mag-improve ang yung immune system, mag-boost ang immune system mo. Kaya ganun, maganda ang nito. Ito ang gagamitin natin para kung tayo ay magdi-detox. Yung ibig sabihin, yung hirap ka pumupo, hirap ka umihi, pwedeng gamitin ito kasi pag-detox talaga ito. Paglinis talaga ito sa natin. Ang pineapple naman, ay kung minsan kain ng kain, hindi natin alam kung para saan yun eh. Ang pineapple, para pag-improve naman yan sa digestion. Kung yung di ka nakakapupo, pasintabi naman sa mga nagme-merienda, yun ang natin, yung kailangan mailabas mo yun dahil yun ang basura sa katawan natin. So, uminom lang kayo ng pineapple kung medyo hirap kayo sa pag-digest ng para ito, pampatunaw ito sa kinain natin. Kaya pag mabilis pag-digest, mabilis ka makapupo. Pero kung mahina ang digestion ng kinain mo, hirap na hirap ka magpupo. Yun ang ibig sabihin dyan. Lalong-lalo na itong kamuti. Kamuti tops, malaking tulong din yan. O yung kasabihan yan kapag kumakain ka ng kamuti, tatakbo ka kaagad doon sa comfort room, sa toilet. Depende naman yun Kung malakas din ang resistensya ng katawan mo, hindi ka kaagad tatablan yan Pero kung mahinahin ang resistensya ng katawan mo, tatablan ka, talagang tatakbo ka talaga sa toilet. Yun ang ibig sabihin niyan. So, ang naman, ang pandan ay
nagkakatulong naman yan upang medyo tumigas-tigas yung ano ng mga ng ano mo yung mga nerves para magkaroon ng buhay ang mga nerves mo. Kasi kung mahina ang nerves mo, eh talagang mahina ka. Wala kang ano talaga. Kaya ganun ang kuan dyan. Pero kung ikaw naman ay mag-aano ng ampalaya, lower blood sugar naman yan. Kung mataas ang sugar mo, kumain ka ng ampalaya, o yung dahon ano ka, ipatong mo doon sa sinain, pwede mong pigain pagkatapos na medyo mainit-init na, pigain mo, inumin mo, para bumaba ang sugar mo. So, dito naman tayo sa broccoli. Ang broccoli naman ay lower magpababa naman ng cholesterol. Kasi pag maanong cholesterol natin, medyo mahirap din sa ano natin. Nawawalan tayo ng ano sa katawan natin. Mahirap tayo makapag-ano sa ating katawan. Dahil maraming basura sa katawan natin, ma-cholesterol ang katawan natin. Hindi natin maano na pag maraming basura sa katawan natin, hirap na tayo huminga kung hindi na ilalabas yung basura na yan. Kinakailangan mailabas ang basura para maging maayos ang katawan natin. Kasi kapag wala sa lugar ang kuha ng katawan natin, irritable tayo lagi. Kasi marami tayong nararamdaman. Pero kung malusog ang katawan natin, maliwalas ang ating pag-iisip, maliksi ang katawan natin sa mga gawain. Kasi malusog nga ang katawan natin. Pero kung tayo naman ay talagang hindi tayo makapag-isip ng maayos. Kasi parati tayong naiirita, gawa nga natin yung karamdaman natin. Napakahirap isipin yung ganyan. Kaya papanatilihin natin laging malusog ang katawan natin. At panatilihin din natin maingat tayo sa ating kalusugan, sa ating katawan. Lalong-lalo na sa mga pagkain na inakala mo na hindi pwede sa katawan natin. Huwag tayong kumain. Pero kung inaakala mo naman na kalugod-lugod sa katawan natin, na tayo ay mananatiling palaging malusog, iyon ang kainin natin. Kasi mayroong mga pagkain na hindi dapat kainin. Pwede naman tayo kumain yan, pero paminsan-minsan. Huwag yung madalas. Pero kung ayaw mo talaga na hindi ka matabla ng kahit na anong karamdaman, yung bang maging maingat ka. Huwag kang kakain. Hindi ka naman siguro mamamatay kung hindi mo kakainin yung pagkain na yun eh. Pwede ka naman kumain ng ibang pagkain na mahusay sa katawan natin. Iyon ang aking masasabi. Basta pagdating ng kuwan sa katawan natin, maging maingat tayo para humaba ang buhay natin. At ang kalusugan na yan, ang kalusugan ng bawat isa sa atin, ay hindi pwedeng nakawin ng sino man. Iyon din ang ating kuwan na iyon ang kayamanan natin na hindi rin pwedeng agawin ng iba. Kaya malalong mas maganda kung iyon ang natin, maging maano sa kalusugan. Dahil kaya nga inaano natin dito tungkol sa kalusugan para maalala nyo at malaman ninyo kung ano ang dapat at hindi dapat para sa katawan natin. Okay, dumating na naman itong
oras ng paghiwa-hiwalay natin, hanggang sa muli, sa ganito ring oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, tuwing Lunes. Ako po si Newly Tebes, Mabalos. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Your health is your wealth. Now I'm telling you